Natatandaan yung message sa atin isang linggo? Humble Savior. The humble Savior. So, mahalagang pinag-aaralan natin uli ang tungkol sa kapanganakan ng ating Panginoon, lalo na po sa mga panahon ngayon dahil dumadating yung time na kinakain na tayo ng sistema ng mundo, nakakalimutan natin ang dahilan ng kapanganakan ng selebrasyon ng Pasko. Hindi po tayo nakikiselebrate. Actually, merong mga pinagtatalunan na hindi naman daw December 25 talaga kapanganakan ng ating Panginoon, which I truly agree. Hindi po siya talaga December 25 sapagkat winter po yun eh. So it's impossible din na yung mga shepherd nasa labas. Parang, kayo tayo nga hindi makatagal. Sa kanila rin po ganun. Hindi pwede pong maging ano. So, but it doesn't matter kung December 25 or uncommon date. What we are celebrating is yung event na mayroong ipinanganak. No, may ipinanganak. Nagdidiwang tayo dahil pinanganak ang ating tagapagligtas. Kaya nga yung kanta sabi, joy to the world. Joy, dapat masaya. Masaya ang yung balita na ipinanganak. Actually, the heavens were rejoicing during that time. Pinanganak si Jesus. Kaya yung balita agad ng anghel doon sa mga tao ay mabuting balita. Magala kayo. Sapagkat ipinanganak yung anak ni David dito sa mundo. Amen? May upuan pa dito at may tatlong upuan pa dito. 4 pa yung upuan sa harap. Ikay dito sa meron. May sandalan. May sandalan dyan, malambot. Okay, so, maganda rin pamisa-misa na naiiba ang ating lugar ng sambahan. No? Wala tayo sa ating mga teritoryo, wala tayo sa ating mga sariling lugar. So, we learn how to adjust doon sa mga sitwasyon. Di ba? Hindi natin alam, hindi natin pamilya natin, hindi kaya. Maliit, malaki, minsan ginagamit natin, napakalaking lugar para sa atin. Minsan naman ginagamit natin, maliit na lugar para tayo mga sardinas. No? Pero, kahit sa ano pa man, saan man tayo mapuntang lugar, ang mahalaga na doon yung presensya ng Panginoon. Amen po? Kaya sa umagang ito, sa pakikinig natin ng salita ng Panginoon, always, keep in mind, lagi natin sa isip natin yung ano yung mensahe ng Panginoon sa atin ngayon. Okay. So, isang linggo, let's start. Simula na tayo. Okay na lahat? Isang linggo, tinalakay natin yung humble Savior, pero ngayon naman ay ang tatalakayin natin ay born to die. Born to die. May title natin ngayon. Kakaiba po yung title. Normally kasi kapag pinanganak ang isang baby, nagse-celebrate. Kapag pinanganak ang isang baby, nagse-celebrate po, di po ba? Nung nagkahapon, yung aking pamangkin sa Dubai ay nag-gender reveal sila po na Buddhist po siya, nag-gender reveal kahapon. Everybody is celebrating. Masaya. And it's a boy. Yung mga nakapusta. yung mga lagyan na ng mula na ng boy ay manalo sila kahapon ng mga masaya. Ibig sabihin, yung kapanganakan talaga ay kasiyahan. Diba? Pero ito ay kakaiba, kabaligtaran eh. Hindi siya parang like yung sa salita na ito, born to die, parang kabaligtaran. No, na isipin mo yung ikaw ipanganak para mamatay. Diba? Naisip nyo ba yung nasa kaisipan ng mga nagsisuicide bomber? They were born to die actually. Yun yung kanilang misyon. Yung kapanganakan nila para kaya sila ganun kadaling i-detonate nila yung bomba na pagsabog nung yung napakadali para sa kanila pindutin at mamatay sila kasama ng mga taong na nandoon. Ibig sabihin kasi malinaw sa kanila yung misyon na ito yung aking gagawin talaga, ito yung aking pakay. Kaya ako nabuhay kasi para patayin ko sila.
Pero itong misyon ng ating Panginoon ay kakaiba po. Hindi po para patayin tayo. Kundi yung kanyang kamatayan ay para sa ating buhay. Amen? So, hindi po ito tragedy mga kapatid. Ang kamatayan ni Kristo ay hindi tragedy. Ito po ay pinakadakilang love story sa buong mundo, sa buong kasaysayan, at ang gospel ng ating Panginoon sa Kristo. So let's read from the Word of God. Hebrews chapter 2, verse 14 to 15. Sabi niya, since the children have flesh and blood, He, si Jesus po, referring to Jesus, He too shared in their humanity so that by His death, He might break the power of Him who holds the power of death. That is the devil. And free those who all their lives were held in slavery by their fear of death. Sa Tagalog, basahin natin ito. Pwede ba sabay-sabay natin basahin po? Ready, go. Dahil sa anak na tinutukoy niya ay tao, naging tao rin si Jesus, at tulad nila ay may laman at may dugo. Ginawa niya ito upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay mawasak niya ang kapangyarihan ng diablo, na siyang may kapangyarihan sa kamatayan. At pinadala niya ang lahat ng tao na habang panahon inalipin ng takot sa kamatayan. Yan. Okay. Simula ko muna po sa isang konteksto ito para maintindihan natin. Ang aklat ng Hebrew po ay napaka-importante nito. Unknown kung sino ang sumulat ng Hebrew. Hindi katulad ng mga ibang aklat ng Biblia, malinaw kung sino ang sumulat. Pero ito po ay walang nakakasigurado kung sino po. At yung iba ay sinasabi nilang si Apostol Pablo dahil sa style daw po ng pagsusulat. So, ang aklat po ng Hebrew ay, ang sinusulatan po nito ay mga Jewish na Christian. Pag sinabi po natin mga Hudyo, sila po yung mga Israelita. Okay? So, yung mga Hudyo po ay hindi po sila naniniwala talaga basically kay Kristo na sila yung si Kristo ang Messiah. Ang religion ng Hudyo ay Judaism. So, para sa kanila, nung dumating si Kristo rito, parang hindi sila naniniwala yan siya ni Messiah. Kasi parang ang iniisip nila, ang Messiah namin yung talagang mag-overthrow ng Roman Empire. Yung medyo brusko, malaki ang katawan at yung parang mag-apang na yung maglilid sa amin sa rebellion. But unfortunately, isang humble Savior ang ipinanganak para sa kanila na hindi nila yun matanggap. And during that time, ay yung aklat ng Hebrew na yan, isinulat sa mga Hudyo na naging Christian, na na-convert sa Christianity. Naniwala sila, may mga bahagi, marami sa mga Hudyo ay Judaismo, pero may mga naniwala po sa kanila na si Kristo ang Messiah, tawag sa kanila ay Messianic Jew. So, sila yung Jewish Christian. Now, during that time, napakahirap sa kanila kasi persecuted sila eh. Sabi ko nga, kapag ikaw na during nung panahon na, kapag ikaw ay naging Kristiyano, buhay ang kapalit. Kaya napakapalad natin ngayon, napaka-convenient na maging Kristiyano sa atin. Walang pipigil sa'yo. Diba? Walang persecution. Kaya ganun na lang din kaalab yung pananampalataya nila noon sapagkat parang paglalaban mo talaga yung pagiging Kristiyano mo. Okay? At dahil po sa persecution, natetempt silang bumalik sa Judaism, doon sa lumang sistema na walang Kristo. Okay? Kaya ito yung noong sulat ng author ng Hebrew doon sa mga Jewish Christian na under persecution na natetempt silang, na lang kaya kami maniwala kay Kristo. So, he is trying to prove dito yung superiority ng ating Panginoon. Kaya doon sa verse, kapag binasa niyo po yung Hebrew chapter, yung buong context ng Hebrew, buong aklat ng Hebrew, makikita nyo lagi, pinoprove noong author na yung superiority ng ating Panginoon. Mas higit siya kay Moises, na sinasamba ng mga sambahin na ng mga Israelita, mas higit siya sa mga anghel, mas higit siya doon sa sino mang mga may kapangyarihan, mas higit siya kay Aaron, mas higit siya sa Old Covenant na binigay kay Moises. Pinrove ito lahat na noong author ng Hebrew doon sa mga Hudyo.
Sa chapter 1, binasa natin, di ba, chapter 2. Sa chapter 1, sinimulan niya doon yung aklat na sinabi, masigit si Jesus sa mga anghel. Pero pagdating ng chapter 2, nakita natin, di ba, sinabi niya, ipinanganak siya ng katawang tao. Now, may malaking question dito. Kung siya ay higit sa mga anghel, ba't kinakailangan niya maging tao? Di ba? Parang may tapusan. Parang something na parang ano to, controversial to na para sa kanila. Kung sinasabi mo, ang higit siya sa mga anghel, why do he have to come to incarnate? Bakit niya kinakailangan maging katawang tao? Okay? So kung dito po pumapasok ngayon yung konteksto nung binasa natin kanina sa Hebrews chapter 2 na nagkatawang tao si Jesus para mamatay. He was born to die. Amen? Now, ano ang ibig sabihin ng incarnation? Ano ibig sabihin po ng incarnation? Hindi po yan yung gatas nung maliit ng bata. Nadidig nyo kasi yung carnation. Ang pumapasok sa isip nyo, yung gatas na halo-halo eh. Ano pa nga, dagdagan mo nga yan. Incarnation, di ba? Sa Pilipinas kasi carnation yan. Pero yung incarnation, galing po yan sa Latin na ibig sabihin incarne. Na ang ibig sabihin ay magkatawa in flesh. Ay magkatawang tao. Okay? Now, question, bakit niya kailangan maging tao? Kung siya ay higit kay Moses sa mga anghel, simply because of dito sa kanyang kamata kasi ang tao po ang nagkasala at ang tao ang dapat iligtas. Amen? Si Kristo po ay pinatutunayan na naging totoong tao. Siya po ay nagutom, nauhaw, napagod, nasaktan, at namatay. Literally, sa history po ng Roma, meron sila talaga nakasulat doon na namatay ang ating Panginoon. Namatay si Kristo. Meron pinarusahan na ipako sa krus. Now, bakit ito kailangan siya kinakailangan maging tao? Simple po, dahil ang tao ang nagkasala, kaya tao rin po ang kailangan magbayad. Tayo yung tutubusin. Kung mga rabbit ang tutubusin, nagkatawang rabbit siya. Diba? Kaya po hindi totoo mga alien. They are evil spirits. Huwag kayo maniniwala, may mga kaparison, may mga ano lang po yun, mga evil spirit din po yan. Mga ginagawa. Kasi hindi naman sila nilalang ng Diyos talaga na mga para lituhin lang tayo merong nakatira sa ibang mundo. Hindi po, dito lang bumaba si Kristo sa lupa, sa earth. Okay? Wala pong ibang lugar na pwedeng puntahan ng ating wala iniligtas. Okay? Sa Genesis chapter 2 verse 17, sinabi doon kay Adan, kapag kinagat niyo yung bunga na ito, natatandaan niyo yung istorya? Kapag kinagat niyo yung bunga na ito, mamamatay kayo. Ano ginawa nila Adan? Kinagat. Sabi nung ahas kasi sa kanila, masarap to, kainin nyo, pag kinagat nyo to, kinain nyo to, mabubuhay kayo. Kaya sabi ng Panginoon sa kanila, pag kinain nyo yung bunga na yan, mamamatay kayo. Buti nga daw, kung kapampangan daw yung nandoon, sino ba mga kapampangan dito? Mr. Joy? Hindi po. Hindi kayo, ano ba? Akala ka malis kayo? Hindi po. Meron lang akong kapatid doon na napit. Ayun. So, kung mga kapampangan daw yung mga ang kinain daw, hindi yung mansanas. Yung ahas. Yung ahas daw ang kinain doon. Biro yun o kaibigan naming pastor na Pero ito po yung problema. Lahat tayo po ay makasalanan. Mula nung kinagat ni Adan yung ang kasalanan ay pumasok sa sangkatauhan. Nagkaroon tayo ngayon ng kasalanan. Romans 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God. At wala tayong capacity para i-save ang ating mga sarili. Wala. Hindi mo kaya. So, paano mababayaran ang utang mo kung ikaw mismo yung bangkarote? Okay. Somebody has to be in human form who has the capability na magbayad.
Pastor, ano daw, bankruptcy tayo namin? Bankrupt. 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 Ikaw yung walang kapasidad, walang kapasidad. Bankrupt. Ano ka tabayot alay? Bulakin nyo kasi. Okay po. So, mag-pause muna po tayo dito. Isipin muna natin, church, kung gaano kaganda yung pagkakatawang tao ng ating Panginoon. And I want you to appreciate ito ngayong Pasko. Na bakit ito naging napakagandang nagkatawang tao ang ating Panginoon. Ang Diyos po ay nagbigay ng buhay. Ang Diyos po yung nagbigay ng buhay sa lahat ng tao, lahat ng ginawa niya. Pero, nung siya ay nagkatawang tao, umasa siya sa gatas ng ina para mabuhay. Di po ba? Ang Diyos po ay omnipotent, all-powerful. Pero nung nandito siya sa lupa, hindi po siya makalakad, hindi makapagsalita, nasa lampin. Ay pinanganak. Bakit niya ginawa ito? Dahil mahal niya tayo at dahil kailangan niyang mamatay para sa atin. Amen. John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Hindi lang po siya dumating sa mundo para magturo. Hindi lang po siya pumunta rito para gumawa ng mga miracles. Para maging modelo natin. Hindi. Siya po ay dumating para literally mamatay in place of us. Ang purpose po ng kamatayan ng ating Panginoon, nakita natin dyan, ay para wasakin, sabi dito sa verse 14 kanina, binasa natin sa Biblia, ay para wasakin po ang gawa ng kaaway, gawa ng dyablo. Yung purpose nga. So that by His death, He might break the power of Him. Itong Him na ito, yung devil. He might break the power of Him who holds the power of death. Nasa kamay kasi ng kaaway yun eh. And that is the devil, yung demonyo nga po. Ang kapangyarihan, ang sabi po ng text, ang dyablo ang may hawak ng power of death. So ano ang ibig sabihin nito? Nung nagkasala po si Eva at si Adan, pumasok ang kamatayan sa mundo. At mula po noon, ang dyablo ang may hawak at gumamit po ng kamatayan bilang weapon para gamitin po against us. Ano po yung na ito? Paano niya ginamit ito? Una, sa magitan po ng spiritual death. Ang kapangyarihan, ito po yun, yung spiritual death. Ang spiritual death po, yung pagkahiwalay natin sa ating Panginoon. Kasi dati, biruin mo nung nandun sa Garden of Eden, kausap ng Diyos sila, Eva at si Adan, audibly, nandidinig. Isa pag binabasa natin yung Bible, parang iniisip mo, sana nandun ako, no? Diba nung ipinanganak si Kristo sa Sabbath, parang sana nandun ako nung nakita ko yung itsura na ano kaya itsura ng gano'n. Eto, nung nagsasalita ang Panginoon kina Eva at Adan sa Garden of Eden, sarap sigurong nadidinig mo, kausap mo personally ang ating Panginoon. During that time, meron silang, andun yung buhay nila, ng Diyos nasa kanila. But the time that they committed the sin, biglang nawala yun, namatay, nagkaroon sila ng separation. Nakita nyo kung gaano kabanal ang Diyos, hindi pa pwede kahit isang kasalanan na nasa kanila. Kaya napaka-imposible natin ligtas yung sarili natin. Okay? Ang kasalanan po ang dahilan kung ba tayo nahiwalay sa ating Panginoon. Ephesians says, sabi ng tuwa, tayo ay mga spiritual dead. Patay tayo nun. Yung pangalawa po, itong physical death, ito po yung kamatayan ng physical. Mamaya po, pupunta tayo doon sa asawa ni Sister Joy dahil siya ay natapos na yung kanyang buhay dito sa lupa. Originally, wala naman pong ginawa, hindi kami nilikha talaga ng Diyos para mamatay. Pero because of that sin, nung kinagat nila, nagkaroon sila timano right away ng spiritual death. Pero yung physical death, 960 years more. Yung physical death na, kasi si Adan nabuhay 960 years. Grabe haba ng buhay nila, no? Luging insurance nun. 960 years. Pangatlo, yung eternal death. Tatlo po ang klase ng death sa Bible. Yan pong spiritual, physical. Yung eternal death, ito na yung walang hanggang pagkahiwalay sa Diyos. Pagdating ng panahon, lahat ng mga hindi naniwala sa gospel, lahat ng mga hindi tumanggap sa ating Panginoon, kahit gaano kabait, lahat po yan, meron ng itong eternal death na ito. Wala nang doon, wala nang, kumbaga, wala nang court of appeal.
habang buhay ka, ito yung pagkakataon natin na tanggapin natin yung magpapanumbalik sa atin sa buhay. Jesus is the way, the truth, and the life. So kapag ikaw ay may Kristo, mayroon kang buhay na nare-reconnect ka uli sa Diyos. Ako po na din. So yung eternal death na yan, pagdating ng panahon, lahat ng mga hindi sumampalataya kay Kristo mapupunta po yan. So paano minasag ito ng ating Panginoong Hesus? Paano winasak ni Jesus ang kapangyarihan ng Diablo? Sa magitan po ng kanyang kamatayan, ni Jesus sa krus, binayaran niya yung penalty ng ating kasalanan. Hallelujah. Doon sa krus, hindi lang po basta si Jesus namatay. Doon po ay mayroong nangyaring great exchange. Yung divine exchange na tinatawag natin. Siya po ay naging kasalanan para tayo ay maging matuwid sa harap ng Diyos. Biruin mo yun? Nagpalit tayo yung Diyos na napaka-perfecto, na may kakayanan ng lahat ng gumawa. Siya ang naging nagkatawang tao at nagpalit tayo. Tayo yung walang magagawa at mayroong sala, tayo yung naligtas. Dahil sa kanyang kamatayan, itinuring siya ng Diyos ngayon na makasalanan at ibinigay sa atin yung kanyang katuwiran. Siya rin po ay naging sumpa para tayo ay mapalaya sa sumpa. Napakaganda ng great exchange, mga kapatid. I hope na nangunguya natin ang mga salita na ito na wala na ang sumpa sa iyo. Alam mo ba, hindi ka rin tinatabla ng sumpa? Huwag kang matatakot doon sa mga witchcraft. Makukulam ika kita. Oo, sa mga Christian, siyempre, kapag ikaw ay totoong Christian, kapag ikaw ay nakay Kristo, hindi wala talaga sumpa, hindi tumatalabang kulam. Babalik actually doon sa mga kukulam yung sumpa na yun. Okay? So walang sumpa. Siya din po ay namatay para tayo ay mabuhay. Ganda ng pagpapapalit. Hindi ba? Sino ang lamang? Si Kristo o tayo? Tayo. Diba? Tayo ngayon walang magagawa pero tayo yung tumanggap ng lahat ng mga pagpapala. At ang ating Panginoon ang kumuha ng lahat ng parusa. Bakit? For one simple reason, mahal ka ng Diyos. Grabe. Mahal ka ng ating Panginoon. Ang krus po ay hindi tragedy. Ang krus po ay triumph. Para palayain tayo sa takot ng kamatayan, ang takot po ay sabi din po doon sa isa binanggit kanina, di ba, una, binanggit natin, una binanggit natin, yung purpose ng kamatayan ni Jesus para wasakin ang kapangyarihan ng Diablo. Sabi, pangalawa ay para palayain naman tayo sa takot sa kamatayan. Hindi lang para wasakin yung ginawa ng kaway, kundi para palayain ka rin sa takot ng kamatayan. Church, honest tayo. Lahat tayo may takot sa kamatayan, di ba? Kahit hindi natin ina-admit, nandun siya. Di ka lang takot doon sa kamatayan, takot ka rin sa patay kung minsan. Diba? Kaya hindi mo mapatay yung ilaw sa kwarto. Hindi ka makaihimang isa. Bakit? Yung fear of death, church, ay universal slavery. Tingnan nyo to tingnan nyo yung nangyari sa mundo. Bakit tayo nag-exercise at kumakain ng healthy? Bakit? Kasi takot kang mamatay. Bakit may insurance? Kasi takot kang mamatay, di ba? Pag ikaw, kung sakaling dadating doon, safe ka na, di ba? Bakit tayo pumupunta ng doktor kung minsan? Minsan yung iba, bihira, iba. Ewan ko, tatakot. O bakit tayo, yung mga ayaw mong madinig yung sasabihin ng doktor? Diba? Sabi ko kay Sister Ana, ng isang araw, nagpunta siya ng doktor. Sungit daw ng doktor. Pinagalitan siya. Kaya, wala namang itong MIR mo. Ganito, parang lagi pag nagtatanong daw siya, lagi pa balang din sagot sa kanya ng doktor na
maayos ka naman eh. Wala ka naman problema, wala ka naman sakit. Parang gano'n. Ba't ka ba nagpagamot na ano, ganyan. So, nung pumunta si Sister Ana sa bahay nun, parang ano eh, parang yung batang napagalitan. Na gano'n na ano, tahimik na tahimik. Ano ka kung gusto mo, Sister Ana, yung malumana yung pagkakasabi ng doktor. Okay ka naman, 3 araw na lang. Ano mas maganda? Yung mas maganda yung kahit galit yung doktor, mabuti yung balita. Oh, di ba? Now, bakit tayo natatakot pag nakadinig tayo ng ano, ng mga ganung balita? Kasi takot tayo sa kamatayan. Diba? At yung iba, ayaw nga natin pag-usapan yung kamatayan. Ewan ko kung gano'n yung guts ng mga taong nagbebenta ng ano, memorial plan. Naisip niya, ang hirap nun, ang hirap na trabaho nun, di ba? Yung magbebenta ka ng memorial plan. Kakausapin mo yung customer mo, nakahanda ka na ba mamatay? Buhay pa, inaano mo na siya. Diba? Kaya yung iba awkward pag kinakausap na ganun eh. Kasi there is, yung fear of death ay universal. Andin yan. Now, sabi ng text po dito, nung binasa natin, all their lives were held in slavery. Hawak tayo doon sa slavery na ito. Ibig sabihin, mula sa pagkabata hanggang sa pagtanda po natin, ang tao ay alipin ng takot sa kamatayan. Now, ito po yung pinakamalaking weapon ng Diablo dahil sa takot na ito, doon sa fear na yon mga kapatid, ang tao ay nabubuhay sa anxiety. Anxiety. Alam niyo ba anxiety? Ngayon yung sinasabi ni Inday kapag may pagsumweldo. Anxiety. Natatawa ko lang po mga nakaseryoso at mahirapan signal niya. So, pag may mga anxiety, Ngumiti na yung dalawang kas, ngumiti na. Hindi na si Judith. Diba? Ito pa, may bago na yan si anxiety. Yan. Anxiety, kapag sumendo ko, natanggap ko yung bonus. Anxiety. Okay. Ang tao, ito po yung weapon ng kaaway, yung takot sa yung takot po sa kamatayan. Dahil po dun sa fear na yan, ang tao ay meron ng mga anxiety. Parang hindi ka na mapakali ngayon. Dati sira ng disposition mo. Parang you always have worry about what will happen in the future. Di ba gano'n kapag takot ka? Wala na yung disposition eh. Parang apektado na rin lahat. Meron lang, may nakapaka lang na, ano, na parang may bukol-bukol doon sa, ano mo, sabi mo, ano kaya yun? Ang bilis ng isip mo. Pwede tinigyawan lang. Nadumi ako, di ba? Nakakapaka lang ng konting may bukol. Di ba? Hindi ba pwede? Nakapapkola lang ang gamot. Di ba? Minsan, ang bilis natin. Kapag ganun, kapag meron kang full of anxiety, kahit hindi pa nangyayari sa'yo nangyari na. Pangit na, di ba? Ang tao po ay naghahanap ng sarili. Kaya dahil dito sa takot natin sa kamatayan, naghahanap tayo ng sarili nating paraan sa salvation. We try to do everything. Good works, religion, rituals, lahat gagawin natin. Dahil takot tayo eh. Ayaw natin nung parang, lalo pag nababalitaan yung impyerno. Nandidinig ang impyerno. Alam niyo ba, si Jesus mas maraming binanggit na impyerno kaysa langit. During His ministry, mas marami niyang pinag-usapan yung tungkol sa impyerno kaysa sa langit. Ang tao din po ay naging desperado na pahabain ang buhay kahit paano. Diba? Lahat ay ginagawa, gagastos para gumanda o humaba ang buhay. Are you willing to pay para humaba buhay mo? Diba? We will do everything. Dahil din po sa takot na, ang tao ay may denial about eternity. We deny eternity. Kaya pumapasok dun sa isip ng mga hindi naniniwala sa Diyos. Hindi, pag namatay tayo dito, magre-reincarnate ka rin. Ako gusto ko paru-paro. Diba? Gusto ko pag ako muling nabuhay, gusto ko sa akong
doon sa pagkabuhay, ano pa rin eh, peste. Ano pa rin yung gusto na. Kaya maganda naman yung ano, yung magandang, ano naman na, magandang, yung kapakinabang mo. Diba? Now, dahil dun sa anxiety, dun sa takot natin sa kamatayan, eto yung nangyayari eh, di ba? We deny eternity. Wala naman yun, hindi naman totoo yun siguro. Ano, alam mo meron, pero dinideny mo. Di ba ganun ang mga, di ba ganun yung mga denial queen? Always pa. Always pa. Di ba? Alam mo meron, pero dinideny mo lang. Di ba? Ganun din yung mga atheists. Alam nilang meron yun, pero dinideny lang nila. Ganun yun. Wala pa, ano. Parang like po yung ano. Okay. Now, dito po tayo pinalaya ng ating Panginoon. Diba? Ang gospel ay nagdadala ng freedom. Kaya pag nadinig mo yung gospel, yung mabuting balita, yung takot na yon, yung anxiety mo na yon, matatanggal. Magiging totoo talaga ang saya. Diba? Totoo na talaga yan. Diba? Si Jesus ay namatay at nabuhay na muli. Kaya ngayon, para sa mga na kay Kristo, ang kamatayan ay hindi katapusan. Ito ay simula. Does this give us hope, church? Nagbibigay ba ito ng pag-asa sa atin? Na yung kamatayan, nakikita mo ngayon para lang siyang isang portal, yung lagusan, papunta sa eternity. Sino dito gusto ng gusto sa langit? Gusto natin sa langit, pero parang pag iniisip mo yung portal, yun din, ayaw mo. Diba? Ayaw mo nung kamatayan. Kasi nga doon sa fear natin. Ngayon, ito yung ginawa ng ating Panginoon. Tanggalin ka doon sa slavery ngayon. Para matanggal sa iyo yung anxiety mo na hindi ka nabubuhay ng maayos. Hindi ka rin parang hawak. Hindi ka hawak na parang kaya nga sabi ni Pablo, tingnan nyo yung lumalabas sa bibig ni Pablo na punong-puno ni Kristo. Sabi niya, to live is for Christ and to die is gain. Paano mo tatakotin yung taong hindi takot sa kamatayan? Kulong mo yan, rejoice, sabi ni Pablo. Rejoice. Nakakulong, tapos siya yung nag-i-encourage dun sa mga nasa labas. Kasi punong-puno ni Kristo. Naintindihan niya yung mabuting balita. Amen? Hindi natin kailangan matakot sa kamatayan dahil si Jesus na ang nagbayad sa penalty ng kasalanan ko. Matatakot ka lang kasi kung yung pupuntahan mo, sisingilin ka. Tama ba? Nakakatakot pag nakita mo yung maniningil? Kung may utang ka, nakakatakot pag nakita mo yung maniningil. Diba? Pero paano kung bayad na? Matatakot ka pa ba? Hindi na. Diba? Proud ka pa. Diba? Gaganon-ganon ka pa pag bayad na, diba? Yabang na eh. Pag bayad, mayabang eh. So pag meron kang yung utang, meron kang sisingilin ka, andun yung fear, andun yung slavery sa atin. So dahil sa ginawa ng ating Panginoon, hindi na natin kailangan matakot sa judgment dahil kinuha na ni Kristo doon sa cross yung judgment sa atin. Wala na. Hindi ka na i-judge ng Panginoon. Hindi ka hatulan pagdating ng panahon kung ikaw yung titimbangin. Hindi. Si Kristo ay tinimbang na ng Panginoon. At ikaw ay na kay Kristo, there is now no condemnation in you. No judgment sa atin. Palakpakan naman natin ng Panginoon. Dahil po si Kristo ay naparusahan ng Panginoon, He cannot, because of His justice, because of His righteousness, He cannot put His judgment again on you. Hindi pwede. Justice kasi yun. Amen? Amen. So po, yan po yung freedom na binigay sa atin ng gospel ni Kristo. Diba? Now, sumunod. Ano yung gospel na yun? Ang gospel, ito yung pinakapuso ng mensahe. Ito po yung pinakapuso ng mensahe.
Ano yun? Ang problema po natin ay meron tayong kasalanan. Binanggitan natin kanina yan. Nung kinain nila Eva at Adan, pumasok ang kasalanan sa lahat ng tao. Walang exempted. Kung ikaw ay tao, automatic meron kang kasalanan. Ang tawag po doon sa theology, original sin. Okay, nandun na yung ano na yun, parang mina ng kasalanan natin. At dahil doon sa kasalanan na yun, nahiwalay tayo sa ating Panginoon. So, ang kabayaran ng kasalanan po ay ano? Kamatayan. Kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Romans 6:23. Hindi lang po physical death, ha? Hindi lang din po spiritual death, eternal death. So, kapag meron, kaya wala pong magagawa ang Diyos eh. Pag wala ka nung dugo ni Kristo, wala rin siyang magagawa na iligtas ka niya dahil yung binigay niyang pagliligtas sa'yo, wala sa'yo eh. Hindi mo kinuha. Hindi mo tinanggap. Diba? So, dahil po doon sa ikaw ay may kasalanan, yung justice ng Lord naghahanap ng parusa. You have to. Kailangan mong maparusahan. Hindi walang makakalusot. Kung sa justice po natin sa Pilipinas, may mga nakakalusot. May mga nagagawang bayaran yung mga sa hustisya natin. Sa hustisya ng Panginoon, walang makakalusot. Lahat po ay mapaparusahan kapag walang tagapagligtas. So ang solusyon po ng ating ay si Kristo. Church, nothing more. Nothing more. Walang iba kung hindi si Kristo. Pastor, siguro, eto po tingnan nyo yung iniisip. Pag ikaw nagtanong ngayon ng maraming mga tao, tinanong mo, paano ka mapupunta ng langit? Ang sasabihin sa'yo, generally, ay po sabihin mong Kristiyano, hindi Kristiyano na maati na Diyos. Generally, sasabihin sa'yo, basta mabait ka, basta wala kang nilalaman. Di ba? Napakalaking deception. Kaya ako natatakot, ang daming taong pupunta sa impyerno. Because of that deception. Na iniisip nila, bait naman ako eh. Wala akong nilalaman. Hindi nga sapat yun eh. Ang problema, hindi sapat. Kaya kinakailangan nilang madinig yung ni Kristo, mabuting balita ni Kristo. Kasi nagkakaroon sila ng false security, false hope sa sarili nila na okay naman ako, Pastor. Marangal ang pamilya namin. Tumutulong ako sa mga kapatid. Kahit nga 99% ka na, which is impossible for you. Hindi ka maliligtas. Your only hope, our only hope, is the perfect Savior, si Kristo. Amen? But the gift of God, sabi doon sa Romans 6:23, the gift of God, regalo. Church, regalo. Sabihin niya natin, regalo. Regalo. Sino gusto makatanggap na regalo? Regalo. Yan. Pag regalo, di ba, gusto natin nga kasi yan libre. Pag sinabing walang bayad yun ang regalo, hindi yan bibigay sa'yo. Tapos Sister Cecil, ito yung magandang kwintas na pearl, 2 gives na lang. Stone. Hindi regalo yun. Regalo, ha? Ito regalo ko sa'yo, Tsaka mo na ako ba pag maluwag ka na? Ano ba yun? Hindi regalo yun. Di ba? May may kapalit yun. Di ba yan? Pag sinabing regalo, sabihin, diba, yung ikaw yung hindi ka nakalapat dapat, binigyan ka pa. Pulubi ka na doon, wala kang makain Noche Buena, dinala ka ng Noche Buena. Sana tayo, di ba? That's it. Ganun tayo eh. Tayo yung mga pulubing nasa labas. Tayo yung mga walang magaw, wala nang kakayanan. Binigyan lang tayo ng Panginoon. Amen? So, ang solusyon po ay si Kristo. Ano naman Dahil si Kristo po ay nagkatawang tawa, kaya ito yung importansya ng Christmas. He has to become in human form. Kinakailangan niyang magkatawang tawa. By the way,
yung ginamit po ng Diyos na si Maria ay hindi po Diyos. Ginamit lang po si Maria na maging daanan, daluyan. Kasi if, sa mga nakikinig po sa atin, hindi po Diyos, isa lang po ang Diyos natin. At wala pong asawa ang Diyos, wala pong nanay ang Diyos, eternal po ang Diyos. Pero dahil siya ay magiging tao, kinakailangan niya ng tao rin yung gamitin. Okay, si Maria po ay katulad lang natin. We honor Mary bilang isang highly favored na ginamit ng Panginoon para po daanan ng magkatawang tao si Kristo. But katulad natin, may kasalanan siya. Kaya yung sin na she was conceived, hindi po galing kay sa tatay niya, si Joseph. Hindi galing kay Joseph yung sin. Galing sa Holy Spirit. Nung ipinanganak si Jesus, perfectly walang kasalanan. Kaya nung hanggang sa namatay, doon lang siya. Itinuring ng Diyos na makasalanan. Kasi kinuha niya na yung kasalanan natin. Ibinilang siyang makasalanan para bayaran yung kasalanan natin. Siya yung maging alay. Amen? Logic po. Tingnan nyo. Kung si Mary po ay Diyos, di dapat nanay niya Diyos. I think it's blasphemy. Para i-level natin ang isang tao doon sa deity ng Diyos. Hindi karapat-dapat. Kapag, ano natin yun, ilagay natin sa tamang kalalagyan ng tao. At ang kalalagyan din po ng ating Panginoon. Born din. Siya ay nagkatawang tao, namuhay ng perpekto, namatay sa krus para sa ating kasalanan, at nabuhay na muli. He rose again. Hindi na siya patay, ha? He rose again and He lives forever. Amen. Buhay siya magpakailanman. Our Redeemer lives, church. He was born to die, died to raise, and rose to save. Now, ang tugon po natin ngayon, kung ito yung ating problema, lahat tayo nandito, ang kabayaran naman po ay kamatayan, at ang solusyon ay si Kristo. Ngayon, ano dapat naman na maging tugon natin? Ang tugon po natin ay pananampalataya. Sa palatayanan natin si Kristo, na sa kanyang biyaya, for sabi ni Ephesians 8:9, for by grace you have been saved through faith. Ang ligtasan po natin, biyaya lang ng Diyos. Naging effectual ito sa pagitan ng ating pananampalataya. Okay? Hindi tayo naligtas dahil sa ating mabubuting gawa. Ating pagiging relihiyoso, o ating church attendance, o pagbibigay mo ng tithes, ang ating pagtulong sa kapwa, wala po yan. Lahat yan ay mabuti, church. Don't get me wrong. Pero hindi yan yung basihan ng ating salvation. Tayo ay naligtas by grace alone, through faith alone, and in Christ alone. Palakpakan naman natin si Kristo. At ang pangyayayan, ano ngayon? Ang ating Panginoon ay inaanyayahan kang tanggapin mo siya, sumampalataya ka. Tanggapin natin si Kristo. Di ba ang ganda? Hindi ka pinilit? Hindi ka pinilit na, hindi, wala kang magagawa. Gusto kita. Pwede ba yun? That's not love. Kasi there are those who believe, church, there are those who believe that ang Diyos ang namili ng mga gusto niya iligtas. Be careful of that. We don't believe. We don't believe doon sa pinili yan ng Panginoon because of His foreknowledge. Kasi sa Diyos tapos sa eternity mauunawaan mo yung sovereignty ng Lord. Sabi niya, sovereign kasi si Lord. Bahala siya kung sino pipili niya maligtas. I believe in sovereignty. I believe in sovereignty na siya yung may kakayanan na gusto niya kung sino yun. Pero yung pagpili, yung binigay niya yan. Sacred yung free will mo. Sacred yun na ibinigay sa iyo ng Panginoon na hindi niya pinakialaman yan na para bang can you imagine this? Diyan mo napakasimple nito. Kung gusto ng Diyos na maligtas tayo, at mayroong alam ng Diyos na may mamamatay kapag yung nagkasala, bakit niya nilagay pa yung tree doon sa Garden of Eden? Kung ikaw mamatay ng tao yun.
all para lahat kayo buhay. Bakit may tree of the, knowledge of good and evil? Hindi tree of, hindi po evil. Knowledge of good and evil. Hindi masama yun. Everything God created was good. But that tree is not good for us. Amen? So, nilikha yun ng Panginoon for you to show. Ito lang yung paraan para pakita mo sa akin. Ito yung the only way to show you worship me na ako yung pinili mo. Kasi pag yung ginawa mo lang na love is not love kapag there is no option to say no. Halimbawa, sa kasalan. Halimbawa, sasabihin ni, tatanungin ko si Peter. Ikaw, Pedro, halimbawa pa lang to, ha? Ikaw, Pedro. Diba? May nakatutok na shotgun. Pwede ba yun? Ikakasal na ano? Can you call it love? Relational yan eh. Relational yan. Kaya whoever believes, di ba? John 3:16, for God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whoever believes. Malaking issue to sa ating church. Malaking issue sa Christianity dito. Kung if you have question dito, mga kapatid, niyo sa akin yan. I-raise up nyo sa akin yan. Pag-uusapan natin yan. Definitely sa atin. Because hindi natin pwedeng tumayo doon sa sabihin mo, ang Diyos ang namimigay ng Gagamitin nila yung Romans 9. Sabi nila na, ang Diyos ang may pwede nyo baguhin yung puso na mamili kung sino, I have mercy on whom I will have mercy. Wrong context. Ang Romans chapter 9 tungkol sa pagpili ng Diyos sa bansang Israel bilang kanyang bayan, hindi tungkol sa pagpunta mo sa langit. Hindi mo siya pwedeng i-equate. Okay? Kapag ganito ang naging kaisipan natin, alam mo, hindi ka na mag-evangelize, tatamarin ka na mag-evangelize. Kasi bakit? Ang isip mo, hindi naman pinili ni Lord din eh. Malas mo. Diba? Hindi ka mag-evangelize. Kasi, bakit? Why would you evangelize kung may pinili na pala si Lord? It makes no sense. Right? So ito, inanyayahan ng Panginoon. Kaya nga Romans 10:13, di ba? Sabi, whoever calls on the name of the Lord shall be saved. Whoever. Kapag tumawag ka sa pangalan ng Panginoon, you will be saved. Ibig sabihin, nandun yung offer, nandun yung binigay sa iyo yung ng Panginoon. Kapag nadinig mo yung salita ng Panginoon, nagkakaroon ka ng pananampalataya. Patay tayo at ang pananampalataya ay, spiritual entity ang faith. Wala ka nun. Patay ka nga eh. But upon hearing the Word of God, faith comes by hearing, and hearing the Word of God, nagkakaroon ka ng faith. Yung faith, lumalabas ngayon yan. Oo nga, si Lord, siya ngayon talagang Savior ko. Patay, wala akong magagawa. Ibig sabihin po ng patay, hindi po yung patay ka talagang wala kang magagawa. Kasi sila Adan, nabuhay ng 960. He decided kung paano sila mabubuhay, paano kakain. Right? Inaanyayahan ng Panginoon ng tao na lumapit sa Kanya. But unfortunately, church, may mga tao hindi gusto na iligtas. Hindi na gusto maligtas. Hindi dahil sa ayaw ng Panginoon, kung hindi, dahil ang Panginoon, pag tinanong mo, binuksan mo ang puso ng Diyos, gusto maligtas ang lahat ng tao. Okay? Now, bakit? Kasi sabi ni Jesus doon sa Matthew, sabi niya, gusto ko sanang i-gather kayo bilang bilang isang inahin na nasa ilalim kayo ng akin, pero ayaw niyo. Ayaw niyo. Ibig sabihin, nire-respeto ng Panginoon, ginagalang ng Panginoon yung kanilang pagpili. Inaanyayahan ng Panginoon.
etong paanyaya to, this makes no sense then. Wala din tong sense kung meron na siyang desisyon. Di ba? Wala nang halaga itong paanyaya dito. Now, kaya inaayayahan ng Panginoon sapagkat nakita ng Panginoon yung parusa na sa atin, mamamatay ka, mahal ka ng Lord, pinadala si Kristo. Ito, anak. I would like to say that. Amen? So lahat yan ay biyaya ng Panginoon. Wala tayong doon, wala tayong ambag sa ating kaligtasan. So, application natin ito. Papaano natin ngayon yan? So, Pastor, papaano yan? Kung tayo ay tinanggap na natin si Kristo at tayo ngayon ay kay Kristo na. Ito na po ang ating application, mga kapatid. Ngayon, paano natin ito apply sa ating mensahe? Para po sa mga hindi pa nananampalataya, sa mga ngayon, mga nakikinig po sa atin, hindi mo pa tinanggap si Kristo bilang Panginoon tagapagligtas ng buhay mo. Ikaw ay nandito ngayon at hindi ka pa nagtitiwala kay Kristo. Ito yung mensahe sa iyo ng Panginoon. Mahal ka ng Diyos at ibinigay ng Diyos si Kristo para sa iyo, para iligtas tayo. Okay? Hindi natin kailangan sariling effort para maligtas. Kailangan mo lang magtiwala kay Kristo. Baka naisip mo, Pastor, dami ko pong kasalanan o dami ko pong nagawa ng hindi na siguro irresolvable na tong problema ko. Totoo po yan. Wala pong question doon. Maybe some of us have worse na mga kahapon. May mga pangit talagang kahapon. Pero alam mo ba sa Diyos, walang imposible, walang bagay na hindi niya kayang patawarin? Alam mo ba yung mga pinakita niyang mga example ng pagpapatawad sa Biblia, yung mga imposibleng mapatawad? Hello? Mga worst case scenario na mga kasalanan talaga yon. Yun yung pinakita na ng Panginoon na kaya kahit nandoon ka sa punto na yon, kaya kang ibigin ng Panginoon. He loves you unconditionally, church. So, anong gagawin mo kung hindi ka pa sumasampalataya kay Kristo? Tumawag ka sa Kanya ngayon at magsisikat manampalataya sa Kanya. Para sa mga natatakot sa mga sa kamatayan, hindi nyo na kailangan itaas ang inyong kamay. Diba? Sa lahat ng mga natatakot sa kamatayan, baka ikaw ay believer na, mananampalataya ka na, pero deep inside may takot ka doon sa kamatayan. Kapatid, normal ang lahat ng nararamdaman natin na yan, pero let the gospel remind you. Let the gospel remind us, church. Si Jesus ay namatay para sa iyo. He died for you. Ang pinakamalalang death, yung spiritual death, ito na yung pinakasukdulan talaga ng parusa. Hindi mo kailangan hirapin yun. Hindi na paghihirapan. Hindi ka pupunta ron. Nothing to worry. Okay? Dahil hinarap na ni Jesus sa krus. Si Jesus ay nabuhay na magmuli. He rose from the dead. Kaya sigurado na ikaw rin ay mabubuhay na magmuli. Kung mamamatay ka, mabubuhay tayo muli. Kung pagdating na panahon. Diba? Tinuro na natin yan sa rapture. Yung resurrection of the dead. There will be time na yung ating katawan, pag kasi namatay ka, espiritu pa yan, babalik ka na sa langit. Tapos dadating yung time, i-resurrect ka na Diyos. You will be resurrected. You will be given glorified body. Una yung mga patay, una yung mga namatay na noon, pangalawa yung mga naiwan sa rapture, yung mga inabutan ng rapture. Hindi naiwan, yung mga inabutan ng rapture. Okay po? Ang kamatayan ay doorway to glory. Sinasabi ko kanina, portal lang yan, papunta doon sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. Lagusan! Diba? Hindi ka makakapunta doon kung hindi ka not unless maging si Elijah ka. Si Elijah, hindi namatay yun. Dalawa po ang hindi namatay sa Bible, si Enoch at si Elijah. Sinundo ng karwahing apoy. Nabasa ba natin ang mga Bible natin? Lord, karwahing apoy na lang po, pwede po ba? Wow! Namimili pa. VIP, ha? Di ba pwede rapture na lang? Buta na lang tayo ng rapture ni Lord. So, para naman po sa mga nababagabag sa kanilang kasalanan, ito yung application natin.
Baka ikaw ay believer na pero may condemnation sa puso natin sa ating past sin o na-accuse mo yung sarili mo, tandaan natin, ang diablo po ang nagsasabi lang nito na tingnan mo, ginawa mo, di ka karapat dapat sa harap ng Lord. Ano gagawin natin dito? Tandaan natin to, church, ang diablo po ay sinungaling. Number one, ang diablo ay sinungaling. So, wala siya sasabihin. Hindi siya sigurado magsasabi ng tama. Diba? Naalala ko yung isang pastor na nagka-cast out ng demonyo doon sa sa inaalian. Ano pangalan mo? Sabi, spirito ako ng kasinungalingan. Hindi mo sinasabi. Sabi ng pastor, sasabi ka ba totoo? Ano pa konti na agad. So dahil po sinungaling dahil sinungaling ang demonyo, church, ang ibibigay niya sa iyo laging mag-a-accuse. Remember, si Jesus po ay binasak na yung kapangyarihan ng kaaway at ang dapat mong sabihin doon sa kaaway, oo, ako ay di karapat-dapat, pero ayun, Savior ko, napakulo sa Diyos. Amen? Kung ikaw ay nagtiwala kay Jesus, ang iyong kasalanan ay pinatawad na lahat. Lahat. Lahat ay napatawad na. Ang iyong guilt ay inalis na totally. Ang iyong condemnation ay wala na. Forever. Wala na. Ang iyong condemnation ay wala na forever. Sabi ng Romans 8:1, there is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Wala na condemnation. Wala na, as in zero. As in zero. Hindi po less condemnation. Kung hindi no condemnation. Sabihin nga natin, no condemnation. No condemnation. No condemnation. Hallelujah. So kapag ina-accuse ka ng diablo, turo mo yung krus at sabihin mo, binayaran ni Jesus ang kasalanan ko, wala ka nang hawak sa akin. Amen? Para naman sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, ito po ang ating application. Ano natin gagawin dito? Mamuhay tayo ngayon na may purpose. Si Kristo, He was born to die. Yun yung purpose niya. Siguro, in one point, hahanga ka doon sa mga suicide bomber eh. Yung bang sinusuot nila yung vest na may bomba, tapos talagang magpapakamatay sa harap ng maraming tao. Hindi, ewan ko, may kaya sa atin. Awa-awakan mo nga lang yung vest ba? Lumamig. Di ba? Sa triangulo nga lang na paputok, di mo mahawakan eh, yung bomba pa. Di ba? Eto, yung nabuhay si Kristo ng may purpose, dapat ganito rin tayo. Yung buhay mo dapat may purpose din. Hindi ka lang para kumita ng maraming lapad. Amen? Do you know your purpose, church? Alam ba natin yung purpose na natin ngayon na kung bakit ka pinagpala ng Panginoon, kung bakit ka buhay pa hanggang ngayon, kung bakit sila yung kasama mo, bakit? May purpose ang ating Panginoon. Amen? So, pangalawa, mabuhay tayo ng may boldness, tapang. Wala na tayong kailangang katakutan. Kung ang death itself ay defeated na, ano pa yung makakatakot sa atin? Ultimate na yung tinalo ng ating Panginoon. No fear. Lagay ka ng sticker mo, no fear. Iba, binabaliktad yun eh, no fera. No fera. Mabuhay tayo ngayon. Hindi lang po mabuhay ka ng may boldness, mabuhay din po tayo ng may generosity. Si Jesus po, binigay yung kanyang sarili. Lahat. He gave everything. He gave up His privileges. Lahat binigay ng ating Panginoon. Oras, resources, love. He gave up everything. Hindi na tayo lugi ron. Ano? Yeah? Let's give everything for Christ. And lastly, bahagi natin yung gospel. Maraming tao ang enslaved pa rin po sa fear of death. Dahil hindi nila alam yung kahihinat na nila pagkatapos ng buhay. Or they might be deceived. Baka meron sila parang dinay lang sa kanila kaisipan, hindi naman totoo lang, hindi naman totoo may impyerno. Pero maniwala sila hindi. Mga kapatid, there is.
ay impyerno ng langit. Okay? So, for our conclusion, church, Jesus was born to die. Hindi ito sign ng weakness. Ito ay sign ng pinaka-dakilang pag-ibig. Hindi kahinaan. Kaya kapag Pasko, hindi lang tayo nagse-celebrate ng isang cute na baby doon sa sapsapan. Amen? Nagse-celebrate tayo na mayroon Diyos na nagkatawang tao para mamatay para sa atin. He was born. Let's all pray. Ito yung dahilan ng pagkakatawang tao ng ating Panginoon sa lupa. Just imagine that, church. Iniwan niya yung ganda ng langit. Iniwan niya yung comfort ng heaven. Just to be in human form. Para dulan, para saktan, para ipako at mamatay sa krus. For one simple reason. Sobrang mahal tayo ng Diyos. Huwag natin palampasin ng napakagandang katotohanan na ito ngayong Pasko. Hindi ordinaryong event ang sineselebrate natin. Sineselebrate natin yung pasimula ng pagliligtas sa atin ng ating Panginoon. Salamat po, Panginoon. As we celebrate this season, hindi po mawala sa aming kaisipan ang mga katotohanan na ito, Panginoon. Na yung pamatayan mo ay nagbigay sa amin ng buhay. Salamat po. Ay bahagi din po namin kayo sa mundo. Hindi po dahil sa pressure, kundi dahil sa kagustuhan po namin talagang gawin ito. Out of love, out of grace na overflowing sa aming puso. Makilala din po kayo ng mga tao. Especially yung mga tao mahal namin sa buhay, mga malapit sa amin. Makilala din po nila kayo. Thank you for dying for us. In Jesus' name, Amen.